Sa bayang Kalaparan, kung saan ang langit ay tila laging amoy alat at ang hangin ay may dalang sipol ng alon, nakatira si Elmer, isang 18 taong gulang na mangingisda. Matangkad, kayumanggi, at may matang tila laging mapadmasid. Lumaki siya sa tabi ng dagat. Ang kanyang palaruan, kaibigan, at kabuhayan. Maagang-maaga pa, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Elmer. Ang dilim ng kalangitan ay unti-unting nagiging kulay abo, tanda ng dumarating na liwanag. Sa kabila ng pagkaantok at lamig ng umaga, nagmamadali siya patungo sa kanilang lumang bangka. Isang kahoy na luma na may mga bitak, may lambat na puno ng butas, at may amoy ng dagat na tila bahagi na ng kahoy. Habang itinutulak niya ang bangka palayo sa baybayin, nadama niya ang hagod ng malamig na tubig sa kanyang mga paa. Wala siyang agahan. Ang huling kanin ay iniwan niya para sa kanyang ina. Gutom na naman, bulong niya. Pero ang init ng puso ko ang magpapainit sa akin. Nang malayo na siya sa pampang, humarap siya sa malawak na dagat. Ang hininga ng umaga ay malamig at maalat. Ngunit pamilyar ito sa kanya. Ang simula ng isa na namang araw ng paghahanap buhay. Si Aling Lisa, ang ina ni Elmer, ay isang tindera ng usda sa palengke. May edad na siya pero matatag pa rin. Araw-araw nagtutulak siya ng mabigat na kariton papuntang palengke, dala-dala ang mga isdang nahuli ng anak. Masakit na ang kanyang mga tuhod, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti sa mga suki. Sanay na siyang tiisin ang hirap. Lumaki si Elmer sa katahimikan ng ina. Hindi nagrereklamo, hindi nagtatanong, pero laging may pagod sa mga mata. Sana, mahinang bulong ni Elmer habang inihahagis ang lambat. Makatikim din si nanay ng buhay na hindi laging alalay ng dagat at bilanggo ng utang. Habang nakatingin sa lawak ng dagat, may pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Hindi ito gutom lang, parang may kulang, parang may tinig sa loob niyang humihingi ng sagot. Sa puso niya, may lamat na hindi niya mabigyang pangalan, ang kawalan ng ama, ang paulit-ulit na tanong, sino siya? Nasaan siya? Ngunit wala siyang oras para sa pag-iisip. Kumatalamang sikmura at ang alon ay hindi naghihintay. Sumapit ang hapon at halos walang laman ang kanyang lambat. Ilang maliliit na isda lang ang nahuli, sapat lang para pang-ulam pero hindi sapat para pambayad ng utang. Mabigat ang kanyang mga kamay habang sinasagwan pabalik ang bangka. Hindi sa bigat ng huli, kundi sa bigat ng kabiguan. Sa bawat hagod ng sagwan, parang may bumubulong sa kanya, hanggang kailang ka magtitiis. Ang dagat, na kanina'y tila kaibigan, na yon ay parang nanunukso sa kanyang pagkatalo. Ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin. Bukas, susubok ulit dahil wala namang ibang paraan. Pagdating niya sa dalampasigan, sinalubong siya ng ngiti ni Aling Lisa, pagod ngunit masaya pa ring makita ang anak. Inabot niya ang kaunting huli. Pasensya nanay, kaunti lang, mahina niyang sabi. Ngumiti si Aling Lisa. Hindi bale anak, mas mahalaga na ligtas ka. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may panata si Elmer na hindi pa nasasambik. Darating ang araw nay, hindi ka na maghihirap. Habang lumulubog ang araw at nagliliwanag ang langit sa kulay kahel, tumingala si Elmer, tahimik ngunit punma ng pangarap. Ang kanyang mga matay tila sinasalamin ng araw sa dapitapon. May pagod, may lungkot, ngunit may lalim ng pag-asa. Mabigat ang katawan niyang naglalakad sa mabuhanging dalampasigan. Tinatangay ng hanging dagat ang pawis sa kanyang batok at mga braso. Habang pinapasan ng isipan niya ang bigat ng bukas, naupo siya sa lilim ng punong akasya, ang paborito niyang lugar tuwing gusto niyang mapag-isa. Ngunit sa araw na ito, hindi siya nag-uisa. May isang matandang lalaki roon, nakaupo sa malaking bato malapit sa puno. Kulubot ang balat, puti ang buhok, ngunit matikas pa rin ang tindig. Nakasuot ito ng lumang polo, kayumangging may gilis, at nakayapak. Ang mga mata nito ay nakatingin sa malayo, hindi lang sa dagat, kundi sa tila mas malawak na panahon. Napahinto si Elmer, ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Tahimik, tila sanay sa katahimikan. Tumabi siya, may ilang talampakang agwat
at nagpatuloy sa panonood ng paglubog ng araw. Pagkaraan ng ilang minuto, narinig niya ang boses ng matanda. Mahina ngunit buo. Hindi lahat ng nilulubugan ay nawawala, anak. Napalingon si Elmer. Po? Ngumiti ang matanda ng bahagya. Sabi ko, kahit lumulubog ang araw, hindi ibig sabihin ay tapis na ang liwanag. Hindi agad nakasagot si Elmer. Parang may kakaiba sa tinig ng matanda. Tila kilala siya kahit hindi pa sila kailanman nagkita. Minsan kasi, dagdag ng matanda, kapag puro alon ang nakikita mo, nakakalimutan mong may ilalim ang dagat. May mas malalim pa kaysa sa nakikitang mata. Tumango si Elmer, bagamat di pa rin lubos na naiintindihan ang sinasabi nito. Bakit niyo po nasabi yan? Tanong niya. Dahil kita ko sa'yo, may tanong kang matagal mo nang kinikimkim. Hindi mo sinasabi kahit kanino, pero ramdam ko. Napatitig si Elmer sa mga mata ng matanda. Sa mga matang iyon, parang may liwanag na kalmado at lalim na parang dagat sa gabi. Sino po ba kayo? Ngumiti lang ang matanda. Ako, isa lang namang matandang nakatira malapit sa mga alon. Lagi po ba kayo rito? Tuwing kailangan ako ng dagat o ng isang tulad mo. Napakunot ang noo ni Elmer. Ako? Tumango ang matanda. Ikaw, bata pa lang ako, sinabihan na akong may darating na binatang mangingisda. Tahimik, masipag, malalim ang tanong sa puso. Tila may malamig na hangin ang dumaan sa batok ni Elmer. Tumindig ang kanyang balahibo. Gusto niyang tumawa, ngunit hindi niya magawa. Ang tinig ng matanda ay hindi nakakatawa. Ito'y seryoso at may bigat. Ano pong ibig ninyo sabihin? Minsan, ang sagot sa mga tanong mo ay hindi hinahanap, kusang lumalapit. Hinugot ng matanda mula sa bulsa ang isang maliit na piraso ng kahoy, kasing laki ng daliri, at iniabot ito kay Elmer. Pag inabot sa'yo ito ng dagat, huwag mong tatanggihan. Tinipigan ito ni Elmer. May inukit na hugis alon at tila may banyagang titik sa gilid. Ano po ito? Paalala na ang dagat ay hindi lang nagbibigay ng isda. Minsan, nagbibigay ito ng simula. Hindi alam ni Elmer kung anong tugon ang nararapat. Naramdaman niya ang biglaang pintig ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. May pangalan po ba kayo? Tahimik sandali ang matanda bago sumagot. Amancio. Elmer po ako. Nagkatinginan sila. Walang ngiti, walang tawa, pero may pag-unawa. Parang sa isang sulyap, nagkakalila ang dalawang kaluluwang matagal nang magkalapit. Hanggang kailan po kayo rito? Tanong ni Elmer. Hanggang handa ka nang makarinig, sagot ni Amancio. Huwag kang maraalala, hindi mo kailangang magmadali. Ang sagot ay laging dumarating sa tamang alon. At habang ang huling sinag ng araw ay naglalaro sa dapitapon, tumayo si Amancio at dahan-dahang naglakad palayo, tahimik, hindi lumilingon, at parang unti-unting nawawala sa liwanag ng baybayin. Naiwan si Elmer na nakayukot. Ang kanyang palad ay mahigpit na nakahawak sa piraso ng kahoy. Mainit ito sa kanyang kamay, hindi sa paraang masakit, kundi parang may sariling buhay. Tila may hininga ito, nagbibigay ng init na parang mensahe, ang lahat ay magsisimula pa lamang. At sa huli, iisa lang ang tanong na nag-ugat sa puso ni Elmer. Sino nga ba ang aking ama? Isang tanong na puno ng lungkot at pangunguyila. Kulad ng dagat sa gabi, malawak, malalim at puno ng mga lihim. Buong gabi, hindi matahimik ang isipan ni Elmer. Paulit-ulit na bumabalik sa anyang alaala ang tagpo kahapon sa dalampasigan. Ang mga mata ni Amancio na tila may bahaging kilala siya. Ang kahoy na may ukit. At higit sa lahat, ang mga salitang binitiwan nito na tila may tinutukoy na mas malalim pa kaysa sa payo. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na gumugulo mayon sa kanyang dibdib ay hindi niya na muling kayang itabo. Sino nga ba ang aking ama? Habang napahiga siya sa banig na katabi ang kanyang ina, tanaw niya ang lumang kisame na may siwang kung saan dumadaan ang malamig na hangin. Sa labas, maririnig ang huni ng alon at ang kaluskos ng mga dahon ng tawayan. Sa loob ng bahay, tanging ang mababaw na paghinga ni Aling Liza ang musika ng tanyang gabi.
ngunit may biglang pumunit sa katahimikan. Anak ng prinsipe, patawad. Isang bulong, tinid mula sa panaginip. Isang piraso ng nakaraan na hindi sinasadyang nabigkas. Napabangon si Elmer. Nay, mahina niyang tawag. Pawis sa pawis si Aling Liza. Mainit ang katawan. May lagnat. Pinahiran niya ito ng malamig na bimpo. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ng ina. Hindi niya alam kung mas nanginginig siya sa takot sa lagnat o sa mga salitang narinig niya. Anak ng prinsipe. Anong prinsipe? At bakit patawad? Ano ang tinatago ni nanay? Kinabukasan. Kahit pagod at kulang sa tulog, nagpunta pa rin si Elmer sa dagat. Hindi para manghuli. Kailangan lang niyang mapag-isa, makalayo at makaisip. Sumakay siya sa bangka, sinagwan ito palayo sa baybayin, hanggang sa wala na siyang tanaw kundi bunghaw na tubig at langit. Tahimik ang paligid. Walang ibang naririnig kundi ang langningnik ng kahoy ng bangka sa alon at huni ng mga sigal sa himpapawid. Napapikit siya. Sa kanyang dibdib ay may bigat, may kaba. Para bang may itinatago ang kanyang katawan na ngayon lang nagsisimulang mabuksan. Habang iniikot ang lambat, may kung anong kumislap sa ilalim ng bangka. Sa unay inakala niyang sinadlang ng araw. Pero nang ito'y gumalaw, parang sumisid, lumutang at muling umikot, napayuko siya. Isang liwanag, bughaw na may pilak, hugis patak, ngunit may buhay. Parang apoy na lumalangoy sa tubig. Napalunok si Elmer. Ano yon? Walang pag-aalinlangan. Iniyunat niya ang kamay at hinawakan ang liwanag. At biglang, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang palad. Hindi parang paso, hindi ring tulad ng apoy, kundi parang kuryente. Dumaan mula sa palad patungo sa kanyang dibdib, umaakyat sa batok, bumalot sa kanyang katawan. Napasinghap siya. Umusyaw ang kanyang paningin. Hindi siya nawalan ng malay. Ngunit tila naglayag ang kanyang isipan sa kawalan, malayo sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. At sa sandaling iyon, may mga aninong sumulpot sa kanyang isipan. Isang lalaking nakasuot ng balabal, nakatayo sa harap ng apoy sa isang kuweba. Isang babae nakaupo sa buhangin, pinupunasan ang pawis habang hawak ang kamay ng isang nilalang na maliit, ngunit kumikislap ang balat. Isang sanggol na isinilang sa ilalim ng akasya sa gabi ng kabilugan ng buwan. Pagdilat niya, hingal na hingal si Elmer. Pawis na pawis. Malamig ang kanyang batok. Basang-basa ang kanyang kamay. Pero wala na ang liwanag sa tubig. Parang panaginip. Pero ang kabog ng dibdib niya ay totoo. Ang pakiramdam na may gumising sa loob niya, tunay. May umalpas, may nabuksan, at hindi na niya kayang isara. Pagsapit ng hapon, agad siyang umuwi. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bahay. Nay, awag niya habang pinupunasan ang noo ng inang nakahiga. Nagmulat ng mata si Aling Liza. Elmer, mahinang bulong nito. Galing ka na sa laot? Tumango siya. Oo, Nay. Pero may nakita po ako. May kakaiba. May liwanag. Nahawakan ko. Parang may gumising sa akin. Napansin ni Elmer ang pag-iba ng ekspresyon ng kanyang ina. May takot, may pagkabigla, at may pagkaalam. Hindi ito nagtataka, parang matagal nang inasahan ito. Anak, mahinang sabi ni Aling Liza. Hindi mo na dapat nakita yon. Bakit po, Nay? Giit ni Elmer. May kinalaman po ba yon sa sinabi niyo kagabi? Anak ng prinsipe? Sino po ba talaga ang tatay ko? Muling tumulo ang luha ni Aling Liza. Ang totoo, Elmer, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot ako. Hindi ko alam kung tatanggapin mo. Tanggapin ang ano, Nay, na hindi ka anak ng isang karaniwang mangingisda. Tumingin si Elmer sa kanyang ina. Hindi kumukurap. Ramdam niya ang malamig na hangin mula sa labas. Pero mas malamig ang panginginig sa kanyang dibdib. Sino po siya? Huminga ng malalim si Aling Liza. Ang ama mo ay isang nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isang nilalang na hindi makikita ng karaniwang mata. Isa siyang duwende, isang prinsipe ng kanilang lahi. Nanigas si Elmer, pila na pulala, tila ang buong paligid ay huminto. Ang kanyang mundo ay biglang nabiyak sa gitna. Hindi siya makapagsalita agad, parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kalamnan. Kaya pala, mahina niyang samdit.
Kaya pala parang may kulang sa akin. Parang may bahagi akong hinahanap pero hindi ko maintindihan. Anak, ani Aling Liza habang punipilit pigilan ang kanyang luha. Hindi mo kailangang hanapin kung hindi mo pa kayang tanggapin. Pero darating ang panahon, makikilala mo siya. Hindi na sumagot si Elmer. Nakatulala siya ng walang imik. Ang mga matay nakapako sa malayo, samantalang naglalaro sa isip ang libong tanong. Sa kanyang nakasaradong mga palad, ramdam pa rin ang init, parang huling patak ng liwanag na ayaw mawala. Mula nang marinig ni Elmer ang buong katotohanan mula sa kanyang ina, hindi na naging payapa ang kanyang isipan. Sa bawat lambat na kanyang binubunot mula sa dagat, sa bawat huli na sumasabit sa bangka, ang tanong ay nananatili. Bakit ako? Bakit kalahating tao, kalahating nilalang? Isang dapit hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong akasya, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, muling lumitaw si Amancio. Ngunit hindi na siya ang anyong matanda na may kutas na polo at balat na kulubot. Sa harap ni Elmer ay isang maliit na nilalang, isang duwende, may balat na makintab, balbas na pilak at mga mata na tila may sariling liwanag. Hindi agad nakapagsalita si Elmer. Sa halip, natulala siya, hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Sa harap niya ngayon ay isang anyo na minsan lang niya narinig sa kwento, pero kailanman ay hindi niya inakalang kadugo niya. Tapos na ang panahon ng pagtatago, Elmer. Sabi ni Amancio, ang tinig ay pamilyar pa rin, ngunit mas malalim, mas makapangyarihan. Dumating na ang panahon para tanggapin mo ang iyong pinagmulan. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Mahinang ngunit puno ng hinanakit na tanong ni Elmer. Ang kanyang mga mata namumugto sa pighati. 10 taon kaming nagtiis ni nanay sa gutom at hirap. 10 taon kong dinala ang bigat ng pag-isa. Nasaan ka nang kailangan naming mayakap at umiyak sa mga gabi ng pagdadalamhati? Tumango si Amancio. Hindi siya sumagot agad. Pinulot niya ang isang piraso ng buhangin at hinayaan itong umagos sa kanyang palad. Nasa paligid lang ako, aniya. Hindi mo man ako nakita, ako'y nariyan. Sa bawat pag-ihip ng hangin, sa bawat alon na hindi nagbabaligtad ng iyong bangka. Ngunit may batas ang aming lahi, Elmer. Sa pagitan ng mundong ibabaw at ilalim, may agwat na hindi basta pwedeng tawin. Noon, hindi ko pa kayang labagin iyon. Pero ngayon, ikaw na ang tulay. Mula sa kanyang maliit na sapo, hinugot ni Amancio ang isang garapon, maliit bilog at gawa sa kristal. Sa loob nito ay kumikislap ang daan-daang tiraso ng diamante. Iba't ibang sukat, may bughaw, may puti, may malaberde, at tila umiilaw mula sa loob. Ito ang unang pamana ko sa iyo, anak, ani Amancio. Garapon ng yaman ng lahi. Nanginginig ang kamay ni Elmer habang inaabot ito. Bakit mo binibigay sa akin to? Tanong niya. Dahil ikaw ang tagapagmana. Anak kita, Elmer. Anak ng isang prinsipe ng mga duwende. Nasa iyo ang karapatang taglayin ang yaman at kakayahang nakalaan lamang sa mga punay na tagapangalaga. Habang hawak ni Elmer ang garapon, parang may naramdaman siyang tibok sa loob nito. Hindi tibok ng puso, kundi parang pulso ng talikasan. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung ito'y luha ng saya, takot o pagkalito. Hindi ko alam kung kaya ko to, bulong niya. Ngumiti si Amancio. Wala namang inaasahang perpekto, anak. Ang tanging kailangan lang ay bukas na puso. Mula sa isang pulseras na suot ni Amancio, inilabas niya ang isang gintong singsing. May ukit ng alon, ugat ng puno, at tila nililok ng kamay na hindi tao. Ipinatong niya ito sa palad ni Elmer. Isuot mo, utos niya. Dahan-dahan sinuot ito ni Elmer sa kanyang hintuturo. Sa sandaling umangkop ito sa kanyang daliri, nanginig ang paligid. Umiikot ang hangin. Tila may bumulong sa kanyang tenga. Pagdilat niya ng mata, nag-iba ang kanyang paningin. Sa paligid niya, nakita niya ang mga maliliit na nilalang na nagkukubli sa anino ng mga ugat, sa likod ng mga damo at sa loob ng mga bitak ng lupa. Mga duwende, bantay, mga espiritu ng kalikasan
Lahat ay ngayon lang niya nasilayan. Anong nangyayari sa akin? Bulalas niya. Iyan ang tunay mong mata, Elmer, sagot ni Amancio. Mata ng isang lahing may kakayahang makita ang hindi na aninag ng karaniwang nilalang. Mata ng isang tagapangalaga. Nanatiling nakatayo si Elmer, hawak ang garapon. Suot ang singsing, habang sa kanyang paligid ay unti-unting nagiging buhay ang daigdig na minsang hindi niya pinansin. At sa puso niya, sa kabila ng pangamba, may kaunting ningning ng tapang. Isang paalalang kahit hindi niya palubos na nauunawaan ang kanyang pinagmulan. Handa siyang yakapin ito. Tahimik silang naglakad ni Amancio papalayo mula sa punong akasya. Ngunit ang daan ay hindi pa ibaba gaya ng nauna. Sa halip, umangat ang paligid, parang sinisipsip ng lupa ang kanilang mga hakbang. At ang hangin ay nagiging mas malapot, mas mabango, tila may halong damo, alikabok at alaala. Saan niyo po ako dadalhin? Tanong ni Elmer habang patuloy sa paglalakad. Sa pinagmulan mo, tugon ni Amancio. Hindi lamang ng dugo, kundi ng tungkulin. Pagdating nila sa isang malawak na punong kahoy na mas malaki pa sa punong akasya, tila umuukit sa langit ng ilalim ng lupa. Hinawakan ni Amancio ang mismong ugat dito at biglang bumuka ang lupa sa anyong arko. Ito ang daan patungo sa kaharian ng mga ugat, sabi ni Amancio, ang tunay na kaharian ng mga duwende. Pagkapasok nila, bumungad kay Elmer ang isang tanawing hindi kailanman babagay sa kahit anong alamat. Isang lungsod sa ilalim ng lupa, mga bahay na yari sa pinatigas na mga dahon at batong buhay, mga ilawan na lumulutang sa hangin, at mga duwende na may iba't ibang anyo, matangkad, pandak, payat, mataba, may pakpak, may buntot, may balat na parang bark, at may mata na tila kristal. Ang buong lungsod ay nakayakap sa ugat ng isang dambuhalang punong ang punot duloy hindi maaninag. Tila ito ang ugat ng lahat ng puno sa ibabaw ng lupa. Napalunok si Elmer, hindi dahil sa takot kundi sa pagkamangha. Ang kanyang puso ay umaalo ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang isang ulilang ngayon lang nakabalik sa bahay na hindi niya alam na iniwan niya. Lahat ba ng ito bahagi ko? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Amancio. Sa bawat patak ng lahi mo ay may karapatan at pananagutan. Ngunit tandaan mo, Elmer, ang pamana dito ay hindi yaman. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Ang tunay na halaga ng lahing ito ay hindi nasusukat sa garapon ng diamante, kundi sa akayahang gumabay, magbantay at magsakripisyo. Lumapit ang tatlong matatandang duwende na pawang may balabal na puti at tungkod na yari sa ugat. Ang isa sa kanila ay babae, may gintong hibla sa buhok at mata na tila salamin ng panahon. Ito na ba ang anak ng lupa at dugo? Tanong ng babae. Tumango si Amancio. Siya ang bunga ng bawal na pag-ibig, ngunit siya rin ang susi ng pagkakabuo. Lumapit ang isa sa matatanda kay Elmer. Inilagay ang hintuturo sa gitna ng kanyang noo. Isang sandali lang iyon, ngunit naramdaman ni Elmer ang biglang pagbalik ng mga alaala, ng kanyang pagkabata, ng katahimikan ng dagat, ng mga panaginip na hindi niya maipaliwanag, ng mga pamilyar na tinig na naririnig niya noon sa tabi ng bangka. Tinanggap ka ng ugat, wika ng matanda, isa ka na sa amin, Elmer. Inakay siya ni Amancio patungo sa isang silid sa gilid ng malaking ugat. Hindi yari sa bato, kundi sa gumalaw na kahoy na kusa nilang hinawi. Sa gitna ng silid ay ang baul na nakita na niya, ngunit ngayon ay nakapalibot dito ang 4 na haligi ng liwanag at sa bawat haligi ay may palutang-lutang na alaala, isang duwendeng manggagamot, isang batang tumatawid sa ilog, isang matandang nakaupo sa ilalim ng buwan. Ito ang silid ng mga tagapagmana, bulong ni Amancio. Narito ang tala ng ating lahi. Dahan-dahang lumapit si Elmer, hinaplos ang ibabaw ng baul na tila umiinit sa kanyang palad. Binuksan niya ito at sa loob ay naroon pa rin ang hiyas na kumikislap na tila may puso, agimat na tila humihinga, at aklat na ngayon ay kusa nang bumukas sa unang pahina. Sa pahinang iyon, may nakasulat. Ang tunay na lakas ay hindi hinahanap sa labas ng sarili, kundi sa loob ng puso.
Bawat patak ng dugo mo ay kwento, alalahanin mo. Tahimik si Elmer, napaupo siya sa harap ng baul, habang pinagmamasdan ang liwanag sa paligid. Salamat po, bulong niya, hindi kay Amancio, batang paligid ng lupa na hindi niya kilala noon, ngunit ngayon ay buong pusong tinatanggap. Sagot ni Amancio, marahang itinayo ang kanyang anak. Ito pa lang ang simula ng pagharap mo sa madilim na bahagi ng liwanag. Pagkatapos ng paglalakbay sa silid ng baul, dinala si Elmer sa isang malawak na bulwagan na yari sa pinagsama-samang ugat ng mga puno kung saan naghihintay ang buong kaharian. Doon, naalatag na ang mga lamesang gawa sa pinakinis na ahoy, may ukit ng mga sinaunang simbolo at puno ng pagkain na hindi pa niya kailanman natikman. May mga ulam na kulay kahel na tila isda ngunit may lasa ng manok. May mga prutas na lumulutang sa ibabaw ng pinggan. At may inuming kulay ginto na parang malamig na sinad ng araw. Ang tinapay ay malambot at matamis, na may palamang parang pulot at nyog na sabay sumasabog sa bibig. May sabaw na mainit ngunit may lasa ng malamig na hamog. Kain ka lang, Elmer, sabi ni Amancio habang nakaupo sa tabi niya. Lahat yan ay mula sa ani ng lupa, pinagpala ng ugat. Hinugot mula sa biyaya. Isa-isang lumapit ang mga duwende, may matanda, may bata, may payat, may mataba, lahat ay may ngiti, may pagkamangha at may paggalang. Ikaw pala si Elmer, anak ng prinsipe, totoo nga ang sinasabi sa mga ugat. Magaling ka raw manghuli ng isda, turuan mo kami balang araw. Sa una, hindi alam ni Elmer kung paano sasagot. Nahihiya siyang ngumiti. Hindi sanay ang kanyang puso sa ganitong pagtanggap. Sa baryo nila sa ibabaw ng lupa, kilala siya bilang anak ng tindera ng isda. Simpleng mangingisda, tahimik, palaging gutom. Pero dito, isa siyang bisita, isa siyang bahagi, isa siyang tinatanggap. Habang kumakain, napatingin siya sa paligid. Sa bawat tawa, sa bawat pingkian ng baso, sa bawat kwento ng nakaraan at pag-asang kinabukasan, unti-unting napunaw ang takot sa kanyang dibdib. Masaya ka ba? Tanong ni Amancio. Tumango si Elmer, hawak pa ang tinapay. Hindi ko alam kung anong tawag sa pakiramdam na to, pero parang matagal ko na siyang hinahanap. Tawagin mo itong pagka-uwi, sagot ni Amancio, habang tinatapik ang balikat niya. At sa gabing iyon, habang sumasayaw ang liwanag sa mga pader ng kaharian, habang nagsasalo ang mga nilalang sa ilalim ng lupa, isang puso ang unti-unting natutong magtiwala at mas tumibok hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nananahan sa pagitan ng lupa at langit. Ngunit sa bawat pag-uwi, may mga pinturing kusang bumubukas, pintong matagal nang isinara ng liwanag, ngunit muli ngayong ginigising ng sigla ng bagong tagapagmana. Madaling araw, habang natutulog pa ang karamihan sa aharian, si Elmer ay nasa itaas ng isang burol ng ugat, pinagmamasdan ang malayong liwanag mula sa lungsod sa ilalim. Humihigop siya ng mainit na inumin mula sa bunga ng albitra, isang prutas na lasay pinaghalong sa labat at gatas ng niyog. Tahimik siya, tahimik ang paligid, ngunit hindi tahimik ang kanyang dibdib. Tama ba ang tinatahak kong daan? Paano kung hindi ako sapat? Paano kung di ko kayang panindigan ang pamana? Ang duda, biglang wika ni Amancio sa likod niya, ay hindi palaging kalaban. Minsan, ito ang tanong na nagtutulak sa atin para hanapin ang tamang sagot. Ngumiti si Elmer. Hindi ko po alam kung anong magiging halaga ko sa lahat ng ito. Hindi naman ako marunong makipaglaban. Wala akong agimat na katulad ng mga bantay. Nandito lang ako dahil kayo ang ama ko. Lumapit si Amancio at inilagay ang kamay sa dibdib ng anak. Ang halaga mo ay hindi sa kung anong hawak mo, nasa puso mo, at kung paano ka pipili sa oras ng panganib. At dumating ang oras na iyon, higit pa sa inaasahan. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kaharian. Ang mga liwanag mula sa halamang ilaw ay isa-isam namatay. Ang tubig na dumadaloy sa mga sapa ay huminto, at ang lupa ay umuga, hindi dahil sa lindol, kundi sa isang bagay na papalapit mula sa kailaliman, mula sa isang guwang sa pinakailalim ng lungsod. May itinaas na sigaw ang mga bantay.
May nilalang mula sa karagatan, isang nilalang na lumabag sa hangganan. Babilis ang pangyayari. Mula sa pader ng kalamitan, sa ilalim ng lupa, sumulpot ang isang itim na nilalang. Malaki, madulas, may mata sa balikat, palikpik sa likod, at kamay na parang mga patalim. Isa itong aninong dagat, isang dating bantay ng tubig na isinumpa dahil sa pagtataksil. Nasaan ang bagong tagapagmana? Dumagundong ang tinig nito. Ila sumasabay sa pagyanig ng lupa. Lumabas si Elmer mula sa loob ng bulwagan. Nakasuot siya ng kayumangging balabal. Suot pa rin ang kanyang singsing. Kinakabahan siya. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ngunit hindi siya umatras. Ako si Elmer, aniya, anak ni Amancio. Ako ang tagapagmana. Humagalpak sa tawa ang nilalang. Ikaw, isang kalahating tao? Isang batang wala pang muwang sa kadiliman ng ilalim ng dagat? Hindi mo kailangang maniwala sa akin, sagot ni Elmer. Pero wag mong babastusin ang lahing pinili kong panindigan. Ibigay mo sa akin ang singsing, utos ng aninong dagat. Hindi ikaw ang karapat-dapat. Ako ang susi sa pagbabalik ng lihim na tubig. Sa akin ito dapat mapunta. Hindi kayamanan ang singsing na ito, sagot ni Elmer. Ito'y pangako at hindi mo ito makukuha sa nahas. Ang laban ng dilaban, umakyat ang nilalang sa gitna ng bulwagan. Tumalsik ang mga bato, naghanda ang mga bantay ng sandata. Ngunit tinapik sila ni Elmer. Hindi ito laban ng lakas, bulong niya. Ito'y laban ng puso. Inilabas ni Elmer ang agimat na hugis dahon at sa kanyang palad nadliwanag ito. Hindi niya alam ang lahat ng taglay nitong kapangyarihan, ngunit alam niya ang isa, ang paglalantad ng katotohanan sa loob ng nilalang. Kung karapat-dapat ka, tanggapin mo ang liwanag, ani Elmer. Itinutok niya ang agimat sa halimaw at mula sa liwanag, lumabas ang alaala ng nilalang. Isang dating bantay ng dagat, inabandona ng kanyang lahi, nilamon ng inggit sa mga piniling tagapagmana. Uhaw sa pagkilala, uhaw sa kapangyarihan. Hindi ako taksil, pulong ng nilalang habang umiiyak. Hindi ako pinakinggan. Lumapit si Elmer. Hindi mo kailangang maging taksil. Maaari kang muling magbantay, hindi ng singsing, kundi ng sarili mong dangal. Tahimik ang buong lungsod. Ang mga mata ng nilalang ay unti-unting nawala ang pula. Unti-unting lumiliit ang katawan nito. Naging isang anyong tao na may balat na asul at mata na parang tubig. Kung pahihintulutan mo, sabi ni Elmer, maging tagapagbantay ka ng aping hangganan. At sa huli, hindi siya nanalo sa lakas. Nanalo siya sa pagpili ng awa sa halip ng galit at sa pagkilala sa sakit ng kaaway bilang paalala ng sariling kahinaan. Sa kanyang loob, lumakas ang isang boses, hindi na ng pan-aalinlangan kundi ng paniniwala. Ngayon alam na niya, hindi lang siya tagapagmana ng kapangyarihan. Siya ay tagapagpanatili ng balanse. Ngunit bago siya muling humarap sa mga mas malalaking hamon ng dalawang daigdig, may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Antuparin ang isang pangakong matagal nang nananahimik sa puso. Darating ang araw, Nay, hindi ka na maghihirap. Bago lumisan, muling humarap si Elmer kay Amancio sa ilalim ng punong ugat. Ama, mahinang wika ni Elmer, kailangan ko pong bumalik sa itaas. Tumango si Amancio. Alam ko, nararamdaman ko, ang iyong puso ay nasa pagitan ng dalawang mundo. At kailanman, anak, ang kahariang ito ay laging bukas para sa iyo. Babalik po ako, pangako ni Elmer. Hindi lang bilang tagapagmana, kundi bilang anak din. Lumapit si Amancio at niyakap siya, mahigpit, taimtim, parang yakap na kinimkim ng labis-labis sa mahabang panahon. Ipagmalaki mo ang kabutihan, hindi ang kapangyarihan, bulong ng prinsipe ng mga duwende. Dahil ang tunay na lakas ay laging tahimik. Pag-ahon ni Elmer mula sa tagong lagusan sa punong akasya, dama niya ang pagbabago sa sarili. Pareho pa rin ang hangin ng baryo. Maalat, may amoy ng isda at pawis, ngunit na yon, ramdam niyang may kakayahan na siyang baguhin ang mga bagay. Una niyang pinuntahan ay ang maliit na kubo kung saan siya lumaki. Naroroon si Aling Liza, nakaupo sa harap ng pariton ng isda. Pagod, pawisan.
ngunit buhay na buhay ang diwang ina. Elmer, gulat na sigaw nito. Anak, saan ka ba galing? 1 linggo kang hindi nagpakita. Lumapit siya at niyakap ang kanyang ina. Nay, mahina ngunit buo ang boses ni Elmer habang nakatayo sa harap ng kanilang kupas at lumang kubo habang ang araw ay papalubog sa likuran. Tila ba saksi ang langit sa isang lihim na matagal ng kinimkim. May sasabihin po ako sa inyo at sana po hayaan niyong matapos ko bago kayo magtanong. Napalingon si Aling Liza mula sa pag-aayos ng mga isdang hindi na ibenta. Bahagyang kunot ang noo, may halong kaba sa tinig ng anak. Ano na naman yan, anak? Saan ka ba talaga galing? Huminga ng malalim si Elmer. Inilabas niya ang isang garapon mula sa supot. Puno na kumikislap na diamante, parang mga bituin na pinulong sa loob ng salamin. Totoo po ang sinabi niyo sa akin, na ako'y anak ng isang prinsipe ng mga duwende. Saglit siyang napahinto. At galing po ako sa kanilang kaharian. Isang kahariang ngayon ay tinatanggap ko na rin bilang akin. Napakurap si Aling Liza. Napatingin sa anak, parang tinatasa kung nananaginip pa siya o kung totoo ang sinasabi nito. Anak, akala ko hindi mo ako paniniwalaan. Bulong niya. Nanininig ang boses at may luha sa mata. Lumabit si Elmer at lumuhod sa harap ng ina. Nay, hindi lang po ako naniniwala. Naramdaman ko, nakita ko, kinausap ko ang ama ko, tinanggap ko kung sino ako. At ngayon, patuloy niya, sabay hawak sa kamay ni Aling Liza. Gagamitin ko po ang pamana na iniwan niya. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa inyo rin. Ipagpapatayo ko po kayo ng bahay. Nay, hindi na barong-barong, kundi isang tunay na tahanan. Matibay, maaliwalas, at payapa. Gusto ko pong palitan ang bawat gabing nilalamig kayo ng mga dabing tahimik at panatag. Gusto kong mapalitan ang bawat patak ng pawis ninyo ng ginhawa at pahinga. Napahawak sa balikat si Aling Liza, nanginginig ang mga kamay. Unti-unting tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Anak, hindi mo kailangang gawin ito. Buhay ka at buo. Iyan na ang pinakamahalaga sa akin. Napahikbi siya, pinipigil ang luha. Pero hindi ko rin maitatanggi. Matagal ko nang ipinagdarasal ang araw na ganito, na hindi na ako mangangarap lang ng ginhawa para sa'yo. Mumiti si Elmer, uno ng paggalang at pagmamahal. Ito na po yun, Nay. Panahon na para kayo naman ang matapagpahinga. Para kayo naman ang sumandal. At simula ngayon, hindi lang ito tahanan ng isang tindera ng isda at anak niyan mangingisda. Ito na rin ang tahanan ng isang inang minahal ng prinsipe at ng anak nilang handang ibalik ang lahat ng pag-ibig na ibinuhos niyo sa akin. Makalipas ang 3 buwan, sa bakurang dati maputik at nilulumot, tumindig ang isang tahanang mistulang munting palasyo ng kapayapaan. Hindi ito marangya sa panlabas, ngunit ang pagkakayari ay makikita mong pinag-isipan. Makapal na bato, pulidong kahoy, salaming bintana na tanaw ang bughaw na langit, at sa likod, isang hardin ng mga halamang gamot, alay sa kalusugan at katahimikan. May maluwag na kusina, malinis na palikuran, hapagkainan para sa dalawa, at kwarto para sa ina na may kama't kurtinang may burdang bulaklak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, may bahay silang hindi binabaha, hindi tinatangay ng hangin, at hindi tagpi-tagpi. Nay, sabi ni Elmer habang tinapaikot ang ina sa loob ng bahay, hindi po ito para sa pagyayabang. Ito po ang tahanang matagal nang nararapat para sa inyo. Hindi agad nakapagsalita si Aling Liza. Tahimik siyang umupo sa malambot na upuang may unan sa likod. Tumulo ang luha sa anyang pisngi. Salamat anak, bulong niya. Salamat sa pagpapahalaga sa mga sakripisyo ko. Kahit kailan hindi ko yon binilang. Kinabukasan, isang bagong kotse ang tumigil sa harap ng bahay. Makintab, kulay perlas, may gulong na tila walang bakas ng hirap. May simpleng ribbon sa manibela at sa kamay ni Elmer, hawak niya ang susi. Hindi mo na kailangang magkariton, Nay. Napangiti si Aling Liza, halatang naiiyak sa tuwa. Marunong ba akong magmaneho ha? Tumawa si Elmer. Ako muna ang driver, pero turuan kita sa tamang panahon. Ngunit kahit maganda na ang bahay at bago ang kotse, nanatiling mapagpakumbaba si Elmer.
makikita pa rin siyang tumutulong sa mga mangingisda sa pantalan. Nakapaa, nagkukumpuni ng lambat, nag-aabot ng libreng isda sa mga batang gutom. Sa simbahan, nakatsinelas pa rin siya, walang alahas, walang yabang. Tanging ngiti, katahimikan at panalangin ang bitbit niya. At sa bawat gabi, bago matulog, pinatanaw niya ang punong akasya sa malayo, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Babalik ako, Ama, sa tamang panahon. At sa kanyang dibdib, mas buo na ngayon ang sagot sa tanong ng kanyang pagkatao. Hindi lang siya anak ng duwende, hindi lang siya tagapagmana, siya ay anak ng pag-ibig, anak ng sakripisyo, at ngayoy tagapagdulot ng ginhawa. Ngunit sa bawat gabing payapa, sa bawat sandaling tila kumpleto na ang lahat, may isa pa ring tinig na inaabangan si Elmer. Isang tinig na dumarating lamang kapag bilog ang buwan at ang mga aninoy mas malinaw kaysa araw. Gaya ng nakaugalian, sa tuwing kabilugan ng buwan, tahimik siyang naglalakad patungo sa ilalim ng punong akasya, ang luma at lihim na tagpuan nila ng kanyang ama. Tahimik ang paligid. Ang lupa ay basa pa ng hamog. Ang mga dahon ng puno'y kumikislap sa liwanag ng buwan. At doon, gaya ng dati, unti-unting lumitaw si Amancio, ang prinsipe ng mga duwende. Narito ka, wika ng matandang duwende. May ngiti sa mata at kumpiyansa sa tinig. Tumango si Elmer. Hindi ko po nakakalimutan. Inilabas ni Amancio ang isang malapad na baul, hinubog sa ugat ng puno at pininturahan ng ginintuang mga ukit. Pagkabukas ni Amancio, nagliyab sa liwanag ang mga nilalaman nito. Hiyas, pilak, gintong pulbos, kristal na hindi pa niya kailanman nakita. Namangha si Elmer. Napaluhod siya sa harap ng baul. Ama, mahina niyan sabi, napakarami na po nito. Ngumiti si Amancio. Hindi mo ito mauubos at hindi rin ito nauubos kapag ginagamit ng may danggal. Pero bakit po patuloy kayong nagbibigay? Sumeryoso ang mukha ni Amancio. Umupo siya sa ugat ng puno at tumingin kay Elmer na parang batang kaharap ang kanyang anak na lumaki na. Dahil hindi kita binibigyan para yumaman. Binibigyan kita para mamuno, para tumulong, para manindigan. Ang yaman ng ating kaharian ay hindi panakip sa kahinaan, kundi kasangkapan sa paggawa ng mabuti. Tahimik si Elmer. Tiningnan niyang muli ang mga hiyas sa baul. Para sa isang tulad niyang dating mangingisda, ito'y kayamanang hindi masukat. Pero ngayon, naiintindihan niya ang bigat ng bawat butil ng ginto. Ama, sabay sulyap niya sa puno. Kung sakaling ako'y masilaw sa mga ito, patawarin niyo po agad ako. Mumiti si Amancio at tumapik sa balikat ng anak. Ang taong marunong humingi ng tawad bago pa magkasala ay bihira. Yan ang ugat ng tunay na hari. Sa gabing iyon, habang nananatiling bukas ang baul sa pagitan nila at ang buwan ay tila isang mata ng langit na nakamasid, nag-usap ang mag-ama hindi bilang tagapamana at prinsipe, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagtagpo ng panahon at pananagutan. At bago siya umalis, muling iniabot ni Amancio ang isang maliit na supot na gawa sa telang pilak para sa susunod na nangangailangan. Sabi nito, tumango si Elmer, hindi po ako titigil, Ama. Hanggat may buwan at may kailangang tulungan, gagamitin ko ito ng may danggal. Makaraan ang ilang linggo, napansin ng buong baryo ang sunod-sunod na pagbabago. Ang bahay ni Aling Lisa na tila hindi pinatablan ng init o ulan. Ang mga batang gutom na ngayon ay may libreng isda. Ang mga mangingisdang may bagong lambat at bangkang hindi na tagpi-tagpi. Tahimik lamang si Elmer, ngunit dumadaloy ang biyaya sa bawat kilos niya. At gaya ng bawat tagumpay, may mga matang nanunood mula sa malayo. Isang araw, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng bahay ni Elmer. Bumaba ang lalaking naka-Amerikana, may mamahaling relos at ngiting puno ng kumpiyansa. Magandang hapon po. Kayo po ba si Elmer Rason? Nasa labas si Elmer. Tinutulungan ang isang matandang lalaki na mag-ahon ng isda mula sa bangka. Tumango siya, bahagyang lumapit. Ako po, may maitutulong ba ako sa inyo? Ako nga po pala si Mr. Leandro Cruz, sabay abot ng kamay. Negosyante, may maliit na real estate company
at isa po sa mga humanga sa bilis ng pag-unlad niyo rito. Ganun po ba? Maraming salamat. Magalang ang tono ni Elmer, ngunit maingat ang tingin. Umikot si Leandro sa harap ng bahay. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwalang ganito kaganda ang napatayo nyo sa loob ng ilang buwan. Tahimik, simple, pero elegante. Alam nyo bang bagay kayong maging ambasador ng isang proyekto namin sa syudad? Napakunot ang noo ni Elmer. Proyekto? Oo, may lupa kami sa norte, malapit sa dagat. Gusto naming ipangalan sa inyo ang isa sa mga village, Elmer Heights. May kapalit syempre, konting endorsement, ilang interviews. At pirma lang sa kontrata, simple lang. At kapalit nito, lupa, sasakyan at syempre, kita. Sabay kindat si Leandro. Tumahimik si Elmer. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Mga palad na sanay humawak ng lambat, hindi ng pamaypay ng mayayaman. Bakit ako? Tanong niya. Simple, napatunayan niyo nang may dating kayo. Galing sa hirap, biglang umangat. Gusto naming gawing inspirasyon ang kwento niyo. Kumbaga, boses ng pagunlad. At syempre, kung ako sa inyo, sayang din ang pagkakataon. Ngunit sa puso ni Elmer, unti-unting bumalik ang tinig ng kanyang ama. Ang yaman ng aming kaharian ay hindi panakip sa kahinaan, kundi kasangkapan sa paggawa ng mabuti. Pasensya na po, Sir Leandro. Malumanay ngunit matatag ang sagot ni Elmer. Hindi po ako naghahanap ng pangalan. Hindi ko po kailangan ng village na ipinangalan sa akin. Ang gusto ko po ay mga tahanang may laman, hindi lang ng kagamitan, kundi ng kapayapaan. Napatawa si Leandro, pilit na tinatakpan ng inis. Sigurado ka? Sayang, baka hindi na ito maulit. Mas sayang po kung mawala ang tahimik kong puso kapalit ng palakpakan ng mundo. Bago siya umalis, lumingon si Leandro at nagsabing, bihira ang taong hindi natutukso, pero tingnan natin kung gaano kakatatag sa tagal ng panahon. Tahimik lang si Elmer, ngunit sa loob-loob niya may buhos ng tapang na hindi basta guguho. Kinagabihan, habang nasa ilalim ng punong akasya si Elmer, binuksaya ang supot ng pilak mula sa kanyang ama. Sa loob nito'y may isang papel na may gintong sulat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan. Ito'y nasa pagitan ng dalawang kamay na bukas para tumulong at isang pusong hindi kailanmang isinara sa kabutihan. Ngumiti siya, tumitig sa puwan. Ama, salamat. Hindi lahat ng ginto ay dapat kunin. At hindi lahat ng alok ay dapat tanggapin. At sa gabing iyon, pinili ni Elmer ang kapayapaan, higit sa kapangyarihan. Paglipas ng ilang araw, tila may bagong ihip ng hangin sa nayon. Hindi lang ito galing sa dagat, kundi mula sa mga puso ng mga tao. Ang dating matahimik na mangingisda ay masiglang nagtatawanan sa dalampasigan. Ang mga batay naglalaro sa lilim ng mga bagong silungan. At si Elmer, nakatsinelas pa rin. Ay walang pagod sa paglalakad sa pagitan ng mga bangkang bagong pinta at mga lambat na bago ang hibla. Elmer, anak, yung lambat namin parang mas matibay pa sa dati, sabi ni Mang Tiburcio, habang tinutulungan siyang ayusin ang bangka. Galing po yan sa bagong pondo ng kooperatiba. Libre po lahat, basta magtulungan tayong lahat. Sagot ni Elmer, sabay ngiti. Libre? Tanong ng isa, halos hindi makapaniwala. Anak, kahit kailan, wala pang gumawa ng ganyan dito. Salamat, Elmer. Pinagmasdan niya ang mga mata ng mga mangingisda. Mata na dati palaging tila may buhat na alon, ngayon ay may pag-asa. Hindi naglaon, pinatayo ni Elmer ang isang maliit na silungan para sa mga tindera. Isang maayos na palengke na may bubong at maaliwalas na espasyo. Sa harapan nito, may simpleng karatulang nakasulat. Para sa mga ina na hindi tumigil mangarap, kahit may pawis at amoy dagat sa palad. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Lisa ng mga isda sa bagong pwesto. Napahinto siya't pinanood ang kanyang anak na abala sa pamimigay ng bigas sa mga dumaraang tricycle driver. Lumapit sa kanya si Aling Maring, kaibigan niya sa palengke. Lisa, ang anak mo, parang milagro.
Hindi ko akalain ang dating batang tahimik lang sa tabi mo. Ngayon, siya na ang dahilan kung bakit may bubong tayo sa talulan. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapasalamat sa Diyos, sabi ni Aling Lisa, naninilid ang luha. Akala ko, hanggang dun na lang siya, bangka. Lambat sa tapangarap. Pero ngayon, anak ko siya, at anak din siya ng buong bayan. Ilang linggo pa ang lumipas. Itinayo ni Elmer ang isang maliit na paaralan malapit sa palengke. Mula sa dating baryo na walang sihid-aralan, ngayon ay may lugar na para sa mga batang tulad niya noon. Mga batang nakatingin lang sa dagat at hindi alam kung may kinabukasang lampas sa alon. Isang hapon ng Sabado, habang pinipinturahan pa ang labas ng paaralan, lumapit si Isko. Isang batang dating namumulot ng plastik sa dalampasigan. Kuya Elmer, pwede na po ba akong pumasok dito? Napatingin si Elmer sa bata. May bitbit itong lumang notebook at lapis na putol. Oo naman, sagot niya, sabay haplos sa ulo nito. Lahat ng batang may tanong, may karapatang matuto. No araw ng pagbubukas ng paaralan, nagtipon ang buong nayon. Ang mga inay may dalang kakanin, ang mga amay may bitbit na mga upuang gawa sa kahoy. Si Aling Lisa, suot ang bagong damit na binili ni Elmer, ay nakatayo sa tabi ng anak. Matay puno ng luha, ngunit puso'y puno ng saya. Anak, bulong niya, habang nakatingin sa mga bata. Hindi lang pala ako pinagpala ng isang anak na masipag, kundi ng isang anak na may puso para sa marami. Ngumiti si Elmer. Para po sa inyo lahat to, Nay. Para sa inyo at sa lahat ng katulad ko noon na akalay ang mundo ay puro dagat lang. Alam si Elmer, wika ng kapitan ng barangay habang hawak ang mikropono. Sa bawat pako na pinukpok mo, sa bawat bangkang tinulungan mo, at sa bawat batang pinangarap mong matuto, pinalawak mo ang mundo namin. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw mula sa paaralan ay nagniningning sa unang pagkakataon, tahimik na tumingala si Elmer sa langit. Ama, hindi po ito yaman. Ito po ay alay. At sa bawat gabing tulad nito, sana'y nakikita niyong hindi ako bumitaw sa aral niyo. At sa gabing iyon, habang ang mga ilaw mula sa paaralan ay nagniningning sa unang pagkakataon, tahimik na tumingala si Elmer sa langit. Ama, hindi po ito yaman, ito po ay alay. At sa bawat gabing tulad nito, sana'y nakikita niyong hindi ako bumitaw sa aral niyo. May katahimikang sumunod. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ng punong akasya ay kumakaluskos sa marahang paggalaw ng gabi. Ilang saglit pa, muling bumuka ang lupa sa paanan ng puno, at sa liwanag ng buwan ay lumitaw si Amancio, mahinahon, waring pagod ngunit payapa ang mukha. Hindi mo kailangang itanong kung nakita ko, anak, wika niya habang papalapit kay Elmer. Narito ako sa bawat liwanag na binubuksan mo para sa iba. Mumiti si Elmer, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Maari ka bang sumama sa aking bukas? Gusto ko sanang maghapunan tayo, kasama si inay. Bahagyang napahinto si Amancio. Kumurap siya at sa unang pagkakataon ay tila nag-alangan. Hindi ko alam kung kaya kong humarap sa kanya, aniya. Nahihiya ako sa nanay mo. Wala siyang hinahanap na paliwanag, sagot ni Elmer. Hindi na niya hinihintay ang pagbabalik. Pero mas marami pa ring naibubukas ang isang hapagkainan kaysa sa isang taon ng katahimikan. Tahimik si Amancio. Nakatayo siya sa tabi ng puno. Ang kamay ay nakapatong sa isa sa mga ugat. Tila humihingi ng lakas dito. Sa kabila ng kanyang mahika at kapangyarihan, ngayon siya'y mukhang taong-tao, isang ama na kinakabahan sa muling pagkikita. Ang nakaraan ay nakaraan na, dagdag ni Elmer, pero ang hapunan ay bukas pa. Kinabukasan walang korona o balabal si Amancio, suot lang ang simpleng kasuotan nang dumating siya. Nakasapatos siyang luma, maong nakupas, at puting polo na bahagyang gusot. Para siyang isang karaniwang bisita, bagamat may presensya pa rin ng isang nilalang mula sa mas malalim na mundo. Nang tumapak siya sa harap ng bahay ni na Elmer, huminto siya ng ilang saglit. Huminga ng malalim at saka tumatok.
Si Elmer ang nagbukas ng pinto. Sa loob, si Aling Liza ay abalang-abala sa paghahain ng mainit na tinola at inihaw na bangus. May ginisang gulay sa kabilang bandehado at kanin sa palayok na amoy pa lang ay nakakagutom na. Saglit ang katahimikan. Nagkatinginan sina Amancio at Liza. Walang matatalim na tanong. Walang pagbabalik ng masakit na alaala. Tanging pagtanggap na ang panahon ay dumadaloy at ang mga sugat ay maaaring hindi tuluyang maghilom pero maaaring matakpan ng bagong alaala. Maupo ka, marahang sabi ni Aling Liza, sabay turo sa upuang malapit sa dulo ng mesa. Mainit pa ang sabaw. Sa hapag walang engrandeng talumpati. Walang paimbabaw na pasaalye. Tanging mga tunog ng kutsara at mangkok ng mga hiningang nagpapahinga at paminsan-minsang halakhak sa simpleng kwento. Ang anak mo, ani Aling Liza habang inaabot ang plato ni Amancio ng inihaw. Hindi iyan marunong sa kusina noong bata. Pero ngayon, siya na ang nagtuturo sa mga bata kung paano manghuli ng isda at magtanim ng gulay. Ngumiti si Amancio, sabay tingin kay Elmer. Ipinagmamalaki kita, Elmer. Aniya, hindi lang bilang anak, kundi bilang tao. Ang puso mo ang pinakamalaking pamana ng lahi natin. Napayuko si Elmer, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa damdaming halos hindi niya mapangalanan. Parang dagat na payapa, pero may lalim na hindi abot ng mata. Salamat, sabi niya, mahina ngunit buo. Hindi ko magagawa kung hindi ako pinalaki ni inay sa tamang daan. Tumango si Amancio at tumingin kay Aling Liza. Salamat din sa'yo, Liza, aniya, sa pagpapalaki sa kanya, sa paggawa ng lahat ng hindi ko naibigay. Ginawa ko lang ang kailangan, sabot ni Aling Liza habang inaayos ang mesa. Pero natutuwa akong makita na hindi sayang ang lahat ng sakripisyo. Pagkatapos ng hapunan, sabay na naupo sina Amancio at Elmer sa may lilim ng mangga sa tabi ng ilaw na nakasabit sa poste. Sa di kalayuan, tanaw pa rin ang paaralan at sa itaas, ang langit ay may mga bituing tila nakatingin pababa sa kanila. May mga giyera pa ring darating, sabi ni Amancio, sa loob ng mga puso ng tao at sa pagitan ng mga mundo. Pero hindi lahat ng tagapangalaga kailangang may sandata. Minsan, sapat na ang puso. Kung ganon, sagot ni Elmer, handa na ako. Ngumiti ang kanyang ama. At kahit anong mangyari, Elmer, hindi mo kailanman kailangang mag-isa. Sa lupa, sa tubig o sa hangin, naroon kami. Tahimik lang, pero naroon. Nang magpaalam si Amancio, wala nang mahikang ilaw o pagyanig ng lupa. Isa lamang siyang tamang lumakad sa gabi. Paalis sa isang hapag na may 3 pusong, hindi na kailangang magsalita ng marami. At si Elmer? Nanatili siyang nakaupo sa labas ng bahay. Hawak ang tasa ng salabat. Tahimik, mapayapa, buo. Sa kanyang likod, abala ang kanyang ina sa pag-aayos ng paligid. Tahimik na nagwawalis sa lupang tuyo, para musika ng mga lumipas na taon. At sa harap niya, ang kinabukasang handa na niyang pangalagaan. Tuwing gabi bago pumikit, tinitingnan niya ang singsing sa kanyang daliri. Kubikinang pa rin ito, hindi sa labis na liwanag kundi sa tahimik na alingawngaw ng panata. Hindi ito nagbago ng anyo, ngunit sa loob niya, alam niyang iyon ang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw kundi nakikinig. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinipili niyang maging bantay ng balanse kaysa mamuno ng pangalan. Walang engrandeng anunsyo, walang korona. Ngunit sa mata ng dagat, ng lupa, at ng mga batang natututo sa liwanag ng kanyang paaralan, isa si Elmer sa pinakadakilang tagapangalaga. Hindi dahil sa kung sino ang kanyang ama, kundi dahil sa kung paano siya namuhay, tapat, mapagpakumbaba at handang mag-alay sa dalawang mundong ngayoy kanya ng tahanan.